everyone, I'm RJ. Throughout the years, Hartman Crew Philippines has been conducting maritime talks on-site or face-to-face. But this year, in connection with the celebration of the Day of the Seafarers, we are launching our online edition of the Maritime Talks. And for our first episode of Maritime Talks Online, we have invited 6 of our seafarers who will be sharing their triumphs and trials and their general stories in their maritime career. Again, this is Maritime Talks Online, a seafarer's journey. Joining us for this first part of this session is 3rd AO Yokel Dalmatico. Welcome, sir. Yeah. 3rd Officer Vicente De Leon, and of course, the Head of Career Development Department of Hartman Crew Philippines, Captain June Canal. Welcome to the program. Okay, so today is the Day of the Seafarer. I would like to start it with that. Pag narinig niyo yung Happy Day of the Seafarer, what goes to your mind? Do you feel valued? Do you feel appreciated? Or ano bang dating sa inyo? Of course, as a seafarer, it's a parang proud moment. Oh, nare-recognize pala yung mga seafarer. Although, we know that tayo ay small percentage lang naman ng mga industry. Pero still, pag merong Day of the Seafarer, we're proud na kami yung guest. Yung parang, ano yun? Talagang araw niyo yun. Araw natin. Trivia, in the Philippines, we celebrate you twice. Kasi, remember, in June 25, yung IMO, di ba? Day of the Seafarer. Plus in September, we also have the Araw ng Marinang Pilipino. Right? So, dalawang beses natin sila celebrate yung mga seafarer. And, well, we have the generic, like the day, Labor Day, di ba? Labor Day, parang pangkalahatan niya, lahat ng magagawa. Pero, you are one of the few profession na talagang may sarili kayong araw. Diba? So, you should be actually proud of that. Pero kayo, sir, yung pakiramdam, pag narinig dito. Siyempre, medyo nakaka-proud na Day of Seafarer. Siyempre, nire-recognize ng mga kaibigan mo na seafarer din. Nire-recognize ng family mo, ng mga kapatid mo na nagkikiselebrate kahit nasa malayo. Yeah. Yung pakiramdam na masaya kapag ka may bumabati sa'yo na Happy Seafarers Day. Ganun po. Diba? Yes po. Parang... Yes, kaya na, sir. At na mga sinabi na, yun talaga yung nararamdaman namin pagka, siyempre, bihira lang naman celebrate tayo ng mga ganyan. Talagang masarap sa pakiramdam nila may babati sa'yo ng happy sa profession mo. Parang happy birthday lang. Kasi yung hindi nga si Perer, hindi naman siya talaga sa pamilya nyo, hindi naman sa katulad sa amin. Kukunti lang na hindi. Ako pa lang tsaka yung pamangkin ko. Kaya parang nakaka-proud talaga siya na yun yan, may sumusunod na sa aming seafarer din. Sige, yan yung pinag-uusapan natin ng Day of the Seafarer. Pag-usapan natin ngayon, let's go back to the very beginning. Yung pagiging seaman. So, ito ba ay inyong desisyon na talagang kumuha ng maritime course? Gusto ko yung kwento, gusto marinig yung kwento. Sisa narinig ko kanina, pero let's share it to the viewers. Paano ba na-decide na ito yung gusto mong punin na course? Yung sa akin, talagang parang parang by accident siya kasi by influence lang siya ng mga barkada ko. First course ko kasi, accounting. Since medyo nakaka-pressure, hindi naman ako ganun kasi pag mag-aral. So yung magkikita kami ng barkada ko, siyempre, yun, kwentuhan. Yung na-influence nila ako na mag-ship ako ng pagsisiman. So, yung mga barkada mo are actually maritime students? Yes, okay. Dalawa kong barkada. Alright. Tapos yun, nakikita ko yung pare status nila, siyempre yung friend yung Facebook. Parang easy-easy lang sila eh. Sa accounting, medyo pressure ako. Siyempre, hindi naman ako ganun kasi pag mag-aral. Then I decide na magpaalam ako sa parents ko na mag-ship ako ng course kasi hindi ko feel yung course na kinukuha ko. Accounting. Pero nakailangan pa ako sa accounting? Naka 1 year din ako. Kasi every sem kasi nagtatanggalan eh. Yung mga hindi umabot yung grade sa cut-off nila. Kailangan mo na mag-ship na ibang course. Pero sa akin, nakadalawa naman. Yun na, decided na nagpasama ako sa tatay ko. Punta kami ng maritime school. Yun nga, pagdating namin doon,
hindi ko alam na may BS MT pala tsaka MARE. May dalawang klase. May dalawang klase pala yung maritime na pagsisima na yan. Yun nga, sabi ng tatay ko, mag-BSMT ka na lang. Wala kaming idea, yung pala, dalawa pala. Kinuha ka na lang ang BSMT. Yun naman, nung pumapasok na ako, doon ko naalaman talaga na yung para sa makina isa sa deck. Pero syempre, wala pa akong masyadong idea. Pero in progress, medyo nagustuhan ko naman siya. Tsaka, yun yan, mga kwento pa mga instructor, travel free pa abroad yan. Yung nakapag-push sa'yo. Kaya kinontinue na rin talaga yung magiging sa seaman. Yes, sir. Paano ka napunta sa pagiging seaman? Ako sir, sa totoo lang, bago po ako gumraduate ng high school, hindi ko po talaga alam kung anong course yung kukunin ko sa college. Yeah, okay. Pero, nag-decide po ako na mag-seaman gawa for practical reasons. Kasi nga po, hindi naman sa sobrang hirap, pero medyo kapos po kami pagdating sa financial. At ikaw ang panganay? Ako po yung panganay, ako po yung breadwinner. Kaya naisip ko ano kaya yung pinaka-practical, tsaka yung makatulong ako sa parents ko agad, sa mga kapatid ko na mapag-aral ko talaga na sure na makatapos sila. Kaya nag-decide po ako na kumuha ng pagsisiman. Pero paano mo nalaman yung pagsisiman? Meron pong recruitment na bumisita sa school namin ng high school. Tapos usually yung mga parang career orientation. Yes, opo. So bago kami gumraduate, merong nag-recruit na kung sinong gustong magsiman ganito. Tapos medyo naganyak ko kasi besides sa malaki yung sahod, as per kwento niya, makakapag-travel around the world for free. Tapos, yun nga po, makakapag-travel around the world for free. So yun po yung medyo naging motivation ko na sa murang edad ko nito, sino kayang makakagawa na makatravel around the world for free. Sa ibang bansa. Opo. Perfect. Yan po yung... Parang yan yata yung number one, no? Pag tinanong mo yung mga sim. Ang rason ay dahil narinig ko ang pagsisiman, you can travel the world for free. Tama ba? Oo, kasi sino naman ang ordinaryong tao na pwedeng mag-travel lang? You have to spend so much money kapag gusto mo mag-tour. Pero pag pagbabarko, imagine mo, pupunta kami ng USA, pupunta kami ng Europe, pupunta kami ng South America, wala naman kami babayaran pamasahe para doon. Diba? Tsaka that time po kasi, excited po kung makasakay ng aeroplano kasi the whole life ko hindi ako nakasakay ng aeroplano. Oo, diba? Kaya sabi ko, makagraduate lang ako dito, makasakay na ako ng plane. Hey, sir, ikaw, paano ka na-start sa maritime journey? Actually, katulad nung kanila, I never dreamed of becoming really? Ang unang-una kong pangarap talaga, ang pilot. So, ang title nun ng mga courses, aeronautical, kung naaalala nyo. Aeronautical engineer. Pag sinayang aeronautical engineer, anong year to say? Ako na tayo. Aeronautical engineer. Kung sinayang either sa airport ka, aircraft mechanic, or pilot. Okay. So, ano nangyari? Nawala yung aero. Naging nautical engineer. Which is at that time, BSMT pa na. So, may mga nakausap ako na seafarer. Ang sinusulat ko sa aking yearbook, pilot or seaman. Hindi pa uso ang seafarer term at that time. Seaman. Oo. Yung universal at hindi ko alam yung mga ranong kapitan or something. Basta either pilot or seaman. So yun yung naalala ko na sinulat ko sa yearbook nung high school. So nung naghanap na ng school, PATS or other school, dito ako napunta sa nautical. So, nagmahal. And then, nung nag-aaral ka na, nagustuhan mo na. Kasi tinapos mo na. For being a very responsible child, okay, you don't want to parang pahiyain yung magulang ka. Because binigyan nila ako ng opportunity and chance to choose kung ano yung gusto. So, pinili ko to, I have to stand for it. So, tinapos ko yung course. Tapos, yun. And the rest is history. No, pag-usapan naman natin yung
mga panahon na, super graduate na kayo. Diba? Normally yan, pag-usapan natin yung pag-apply. Yung experience Isa sa pinakamahirap talaga, sir, na experience. Ito yung reality. Yes. I think any profession, ano ba? Yes. Hindi lang naman sima. Pero sa pagsisiman, ang dami nyo. Every year, ang dami gumagraduate ng pagsisiman. Tell us your story. Paano ba yung experience nyo nung nag-uumpisa kayo yung pag-apply lang? Gaano kadami yung applyan nyo? Gaano kadami yung rejection? Kung meron kayong bagay na hindi makakalimutan sa application experience nyo, what is it? Yes, kaya sa akin, yun ang pinakamahirap talaga yung pagka-graduate. Kasi dito sa Manila, wala akong alam. Kasi nung papasama pa ako sa tatay ko mag-apply sa Laguna. Laguna. Tapos nag-aaral ako Las Piñas. Bali, hanggang Las Piñas lang ako nakakarating. Pero dito sa Metro Manila, wala talaga akong nararating. Dito sa Manila, malaki yung center. Wala. Kaya nung nag-apply na, pasama ako sa tatay ko, kada punta pa lang namin sa guard, yun ang pinaka parang worst na experience na kada dadating mo sa guard, sino nag-refer sa'yo? Pag sabi mo, wala, walk-in lang. Sabi nga, rejected na kagad. Tapos meron naman experience ko na naka-exam ako, nakapasa exam for interview. Ang laging sasabi nila, for follow-up. Tawag lang for follow-up, kada paano mo. Follow-up, gano'ng katagal, wala, kada tatawag mo, sir, wait ka lang ulit, tawag ka lang ulit for follow-up. Hanggang nawala na. Nag-decide na lang ako na ang dami ko na nga na-applyan. May nakatanggap sa akin na isa, mag-mes pa na lang sana ako. Instead of yung kurso as decadet. Para lang makapagtrabaho na. Yeah, stepping stone lang siya na yun muna kasi may mga nakakausap din ako na mga nag-a-apply. Stepping stone nila, nag-mesman muna, tapos pagka nandun na experience, aral-aral na lang dun tapos para lipat din sa department. Yeah. Tapos yan, ito yung, nandun na, nag-training na ako mesman, timing nagka-hiring naman dito, nag-try pa rin ako na exam, tapos yung nakapasa naman, pinush ko na dito, kinancel ko na yung sa pagiging mesman. And then everything is system. Yeah. Diba? So parang destined ka talaga na. Yes. Hindi yan, tinara mo, talagang wag lang talaga susuko kasi sa akin kasi pagka-graduate ko, bago pa ako nakasaya, almost 2 years din talaga eh. Bago na talaga ng agency. Bali, yun nga, sa support lang din ng ate ko, sa kanila ako nag-stay. Ayaw niya ako pagtrabahoin ng iba hanggang lang talaga, focus lang talaga sa... Pero gusto kong balikan kasi sabi mo 2 years, that's a long time, no? Oh, yes. Tama ba? Hindi ka ba nakaramdam na parang nakaramdam din sir na hirap pala nito kasi yun nga, wala nga kasi kang alam na wala kaming alam sa maritime industry na pagsisima na may mga bakar pa pala yung mga ganyan. So dumating yung punto na parang, okay, sige, mag-change ka rin mo lang. Yun na, stepping stone sana yung sabi namin. Yung para sa maritime pa rin, pero ibang position lang sana. Pero maritime pa rin. Kasi sayang naman yun nga eh. Pero ano po siya na maghintay hanggang 2? Hindi, sa ate ko. Kasi hindi naman niya, pinatira niya ako sa kanila eh. Siya rin kasi nagpaaral na sa akin talaga. So, yung support ng family is there. Yeah. So, importante, no? Sir Jun, importante yun, no? Na yung mga magulang mo or anyone around you, kapamilya mo, may support ka talaga. Lalong-lalo na sa mga bagong graduate na naghahanap. Especially if galing kang probinsya and you are staying in Manila, nagre-rent ka. Correct. Kailangan mo rin dapat puro gastos. So dapat bukod sa financial support from the family, moral support is very pinaka-importante talaga. Yung push niya. Kaya mo yan, tuloy mo yan. So ako bahala kahit ano mangyari. Parang din. Saka yung uncertainties, no? Habang naghihintay. Hirap talaga. Siyempre, naisip mo rin sir, yung nagastos nila, yung sakripisyo nila para mapatapos ka. Tapos siyempre hindi pa, parang gustong-gusto mo na siyang may masuklian sa kanila, pero parang wala kang magawa ba? Pero gusto ko yung sinabi mo na huwag lang susuko. Yes. I think of all the profession, not to be biased, yung mga seaman talaga, saga ang puhunan. Yes. At huwag pagsuko ang latag. Di ba, no? Yes. Lalo na sa pag-apply. Kasi pag sumuko ka na 2, 3, 4 na agency na pinag-applyan, pag sumuko ka na, wala na.
Pero tinuloy mo. Congrats to you. Yeah. Sir, paano yung kwento ng pag-upgrade? Sa akin naman, sir, masasabi kong hindi siya ganun kalungkot yung pag-apply ko sa pagsisiman after ko ng graduate. Kasi yung after ko ng graduate, ang tanging problema ko lang nun, sir, is tanging problema ko lang nun is kung ano ba yung mga kumpanya na walang backer system. Ganun. Kasi naririnig ko sa mga instructor, sa mga magulang ng kaklase ko na hindi ka makakasampa hanggat di ka nagbebenta ng kambing o ng baka ninyo. Kasi lalo pag wala kang backer, kailangan may backer ka talaga. Kung hindi, kailangan mo ng lagay-lagay, gano'n. Parang uso yung kwentong gano'n, magbebenta ng baka, lalo ng mga taga-probinsya. Pero nangyayari po talaga sa totoo yun. Kaya doon pa lang na-discourage na ako. Kaya yung naisip ko na solusyon, hahanap ako ng kumpanya na walang backer. So search sa Facebook, sa online, tapos yung sa refer ng mga instructor ko din sa school na try mo dyan sa Hartman, sabi nila. Kasi walang backer dyan, pwede kang mag-apply ng online or walk-in, tumatanggap yan sila. Wait, balikan natin yung strategy kasi I think yung mga nanonood sa atin ngayon, lalo yung mga bagong graduate, makakatulog sila ng strategy. Paano mo sinerch? Like, you went online, yes, sir. Nagtanong-tanong, yes, sir. Paano mo siya gano'n? Actually, yung nagsabi sa akin na try mo dyan sa Hartman after ko na mag-search tapos wala akong mahanap. Sabi niya, try mo dyan sa Hartman kasi dyan yung anak ko. Yung anak niya is dito din galing sa Hartman. Ahead sa akin ng 4-5 years. So, sinerch ko ngayon sa Facebook tsaka sa Google kung meron nga talagang Hartman. Ayun, nakita ko sa Facebook. Tapos doon sa page ninyo, sir, may nakalagay doon kung saan pwede mag-apply ng online. Yeah. Nakita ko yung ISNTC ngayon. So doon ako nag-apply. Yung ISNTC kasi sila yung ating training partner. Yes, sir. Tapos that time po is ISNTC sa may page nila is doon ka makakapili kung anong position yung gusto mo applyan. Yes, sir. This is for the pre-C training program. Yes, sir. Kaya yun doon po ako nag-apply. In-applyan ko sa DECADET kasi first time ko eh. So, masasabi ko din, sir, na isa ko sa mga blessed din siguro na gumraduate ng seafarer. So, liban sa nakita ko agad yung Hartman after ko pag-graduate. 2 months lang ho na tambay yung ginawa ko, antay ng documents. Lipad na agad ako dito kasi tanggap ako sa initial screening. 2017 Delta po. Wow. 2014 Alpha. And you also... I'm 1998. Pero balikan natin si Yokoy. 2017, I remember that's the first launch of the online application. Oo. Kasi noon ay puro walk-in, puro manual application. Yeah. Papasa ka ng application. Well, that's history. Kaya di ba, ano pa kayo? Manual sir. Pasa pa siya ng papel. Sa kanya. Pero kumusta yung experience ng okay, natanggap ka na, nakapasok ka na, walang backer system. Tapos, i-interviewin ka na ngayon. Kumusta experience? okay naman, sir. Parang 9 yata kami noon na nag-apply. Okay. And out of 9 people, 2 lang po kami yung napasa lahat ng interview. Kaya medyo blessed po talaga ako na parang God's will na din na sige, dito kita ilalagay. Kasi kailangan mo yan, kailangan din ng family mo yan. So ngayon, hanggang ngayon, napapakinabangan po namin yung trabaho. Until now, nandito kayo sa Hartman. Opo, until now. Loyal pa din sa Hartman. Si sir, balikan kita, siyempre, kahit co-host kita ngayon. Meron kaming iba-ibang panahon, pero pare-parehas experience. Alright. For example, si Vincent, hirap siyang mag-apply at that time. Ako ganun din. Naranasan ko yung sinasabi niya na sa guardia pa lang, hindi ka na papapasukan kapag wala kang bago. So, at that time, ang ginawa ko, dahil wala naman talaga akong mahanap na bakit, may isang agency ng gobyerno, nagbibigay siya ng recommendation, yung OWA. Magpapasulat ka lang, saan mo gusto mag-apply? Sir, ito yung agency. Parang referral. Parang referral. You have to use it na makapasok ng gate or ng guard.
Isa yun sa mga ginawa ko. Pero dumating din sa punto na nawala na ako ng, ano mo yun, parang ang hirap na mag-apply. Very challenging, very strict ang competition at that time. Stiff ang competition. Yeah. Parang hindi ako makapenetrate sa inyo. Pero minsan, pumunta ako ng POEA, meron silang malaking dyaryo. At that time, wala pang internet. Yeah. Hindi mo masusearch ang mga agency sa online. So, yung dyaryo, nakasulat lahat doon ng iba't ibang money agency. At sobrang dami. Yun actually yung nagbigay sa akin ng parang to push na ituloy. Pero sabi ko, ang dami nito. Pag hindi ako nakasakay ng barko, ewan ko lang. So, sobrang dami ng agency na pwede kong punta. Correct. Then, naligaw ako sa bandang Santa Cruz. Dahil hindi ka rin naman taga Manila. I'm from Batangas. Alright. Pero of course, ang application nandito sa within Metro. Correct. So, ang office pa natin na sa Santa Cruz. And then, pagpasok ko, they are accepting walk-in applicants. Walang backer system. The same what we are practicing ngayon. Correct. Tinanggap yung application ko. I waited for several days. Tumawag for the schedule of exam. Tumawag for the interview. Nung pumasa, schedule for endurance test. And the rest is history again. I became the president of 1998 Alpha. Oh, So, sa batch shout out natin sa mga kabatch ko, 1998, until now we have the group chat. So, yun ang aming pag nagkukwentuhan, Batch 1998 Alpha, 2014 Alpha. 2014 Alpha, 2017 Delta. mga batch nyo. Alright. Ang gaganda ng kwento, no? So, magkakaiba, pero in the end, ang matututunan natin dapat hindi susunod. No? Yeah. Yung sa pag-aaral. Okay. Now, fast forward tayo dun sa unang sampay. While I get it na excited ka na ano yun? Yes. Sumakay ng aeroplano. Pero syempre, the real fight, no, the real battle is on board. Yes. Diba? Is it the same? Pareho ba ng ini-expect nyo from sa tinuro sa school, na ganitong pabarko, dun sa mga narinig nyo sa mga kampanya? Is it the same? Yung expectation nyo ba pareho or nabasag or what? Ano nangyari dun sa unang experience? Sa unang experience, sir, malayo po sa expectation, syempre. The expectation being Mas mahirap pala pag sa actual mo nang ginagawa. Tapos, marami kang senior na ahead sa'yo. Tapos, ikaw yung parang pinaka-baby sa barko, sir. Parang ganun. anong pinakamahirap sa first experience mo? Yun mismo, sir, yung wala kang experience sa trabaho, sa actual na trabaho. Yeah. Kahit, Kahit itinuro naman sa school, yes po, pero yung actual na gagawin talaga on board. is iba. Tsaka iba kasi yung galaw sa barko, sir, hindi yung galaw dito sa normal na mga employee na land-based na okay lang mag-upo doon, hindi pwede, sir. Kailangan mabilis kang gumalaw kasi kung hindi, baka may madisgrasya doon. Pag may pinakuha sa yung ganitong bagay, kailangan matid mo ng mabilis kasi yung oras pumapatak, tsaka naagrabyado mo din yung mga kasama mo pag gano'n. Parang ganun, sir. Tapos, yung biyahe kasi namin that time is very hectic, sir. Kaya yung mababait naman yung mga kasama ko pero hindi maiwasan na medyo umiinit minsan yung ulo. Tapos parang ako yung pinagbubuntungan kasi ako nga yung lowest yes, sir. Ganun. Lahat, so sir. yun Pero hindi naman tubuli. hindi naman ako. Kasi pinagbabawal na. Correct. Actually, it's formally. Since then, like you're the lowest time. Almost, ikaw yung gustong i-mold eh. Gusto Yes, kang sir. i-train. Yan, sir. So, may mga utos talaga yan para at least ma-experience mo yung mga ganito. Otherwise, kung hindi mo magagawa yun, hindi ka magiging experience pero on the next Tsaka rank mo. hindi ka rin magiging matatag tsaka matibay yung loob, sir. And you can actually say na yung experiences na yun, whether mahirap Yes, or okay lang, ay mold you into what What you are right now. That's a nice story. Nahilo ka ba? Yes, sir. Kaya Dumaan kami dyan sa may Bay of Biscay.
Sobrang nakakahilo dyan papuntang UK. So ang pagiging seaman, hindi pwede sa mahihiluhin. Kahit man. Sa iyo, mahihilo. Sa umpisa. Even hindi ka mahihilo. So, Because I have a story. In my first year in the industry, I'm not a marketer. I'm actually a communication guy. Pero meron kasing time na sasampa kami sa barko to get some pictures, and we prepare some presentation. Kailangan namin i-actual sa barko. Kahit nakadak lang yung barko, di ba may alon pa rin? Yes. Yeah. Kilong-kilo na ako. So sabi ko, what more kung ito ay Tumatak. dadaan talaga sa yung matataas na alon, di ba? Mahirap. So, I really salute all the seafarers na dumadaan sa ganyan. Kasi mahirap yung trabaho. Sir, balikan natin. Yung expectation versus reality. Kung naka-on board ka na. Yung pinakamahirap, expect mo, hindi mo talaga hawak yung oras mo eh. Kasi anytime talaga, kahit nagpapahinga ka, tatawagan ka talaga eh. Lalo pagka may mga emergency. Talaga yung pahinga mo, hindi mo talaga ibang-iba talaga dito kasi siyempre... Kung baga ite-test yung patience mo, yung strength mo, yung katawan mo, di ba? And, pasensya mo, sobra. Diba? Tapos may makakasama ka pa, siyempre, hindi mo, iba-iba ugali kasi, siyempre, ibabang dito sa pinanggalingan, iba-iba yung ano nila. Doon may makakasama ka na talagang, dapat yung pasensya mo mahaba talaga eh. Meron kasi minsan may makakasama ka, parang sinasadya talaga na utos dito, utos na, nandiyan na. Minsan may magiging... Kasi tinetext ka or something. Yan, di mo, minsan siguro. Minsan or talagang palautos lang. Kasi minsan, katabi na nila, utos pa sa'yo eh. Kaya sabi, assistant ka nga eh. Kaya yung talaga masusuka yung, kailangan mo talaga mahabang pasensya at saka... Pero your first on-board experience, full Filipino crew or merong ibang? Hindi sir. Mostly Spanish and Filipino mix. Mix. Sa full yung una. Pero ngayon mga mix na kapitan lang, normally lagi yung ibang lahi. So, yung expectation mo, malayo-malayo talaga dun sa reality. Tapos yun nga, akala ko pag on board may time ka talaga para mag-aaral. Yung pala, kailangan may time ka talaga na akit ka talaga, pahinga ka, tapos akit ka, bibigyan mo talaga ng time na makapag-aral ka. Study. Kasi pahinga talaga is one of your, kailangan mo mag-recharge. Yeah. Kasi yung iba kasi yung trabaho rin talaga dun eh. Yun isa pa yung expect ko yung trabaho, hindi ko na-expect na ganun pala kahirap. Kabigat na persado ka rin pala talaga. Banat buto ka talaga. Theoretically speaking, na ito yung pagbabarko, iba yung iba yung nandun ka. Pero alam mo ba, kaya nga extreme yung name lagi na nakadugtong sa Marino. Okay. Alam mo yung Kayod Marino. Pag narinig mo siya, ibig sabihin, talagang mahirap. Yes. So, that's the reality na pagiging season. Ano yung experience mo, sir, na hindi mo makakalimutan yung first on board? First on board? Oo. Actually, yung first, nag-OJT muna ako dito sa domestic. Yung parang nav trip na tinatawag. One week training. Yeah. Doon pa lang, hilong-hilo na. So, nung sasampa na ako ng international, yun yung tinatanong ko sa kasamahan ko na ito. Sabi, sir, mahalin ba talaga sa international? Kasi ito, ano na talaga eh, Indian Ocean na, Pacific Ocean na, Atlantic Ocean na. Dito nga, sa Pilipinas, kumbaga, parang mga sea pala. So, yun ang una kong worry, yung alon. Kasi naranasan ko dito na parang hindi ko kaya. And then, yung hindi ko makakalimutan sa unang kontra ko, yung bagyong dinaanan namin, na halos paatras na yung takbo ng bagyo. Negative na sa sobrang lakas ng alon, nakasalutin. So, wala na. Lahat ng mga lifecraft namin wash out. Kami nasa bridge wearing life jacket. So, yung unang barko ko pala, mukhang dito na matatapos sa yung barko. So, but unfortunately, nalampasan naman yan. Ngayon, tinatawanan na lang natin. Kasi nakikitawa ko, I did not experience it, pero nakikitawa ko sa inyo habang kinikwento nyo, tumatawa ko. Pero during that time, I don't think natatawa ka. Wala. Hindi mo maiisip tumawa, gagawin mo lang magdasal. Magdasal. Those are actually very good stories. Siguro I will end up this first session with you by asking, looking back,
No, kung tatanungin kayo ngayon, from your experience sa application and then your first experience on board, kung tatanungin ko kayo ngayon na, ito pa rin ba, kung bibigyan kayo ng chance, ito pa rin ba yung pipiliin mo yung profession? Why or why not? Sige, sa akin, yes. Kasi ito talaga yung nagbigay sa opportunity na makatulong din sa pamilya ko. Correct. Lalo ngayon, nagka-sariling pamilya na ako, malaki yung naitulong niya sa akin. Okay. You're married or single? Yeah, married. Married. We have You children one already? daughter. Daughter. Yeah. Pero kung sasabihin sa'yo ng anak mong mula, gusto ko rin maging sino. Yeah, depende naman sa akin, katulad yung ginawa sa akin ng parents ko. Kung anong gusto kong kuhanin, support lang. Yung sa support lang sila ba. Pero siyempre, ipapaliwanag ko rin sa kanya kasi may mga experience na ako, katulad nung barkada ni Mrs. Babae na seaman din. Lalo ngayon na umuwi ba kasi napag-initan siya ng kapitan. Parang trip siya ng kapitan, gusto siya. Okay. Kaya parang nagkaanuhan pa sila na, kaya siyempre, iba kasi pag babae, hindi katulad sa pag lalaki. So you would actually tell her the reality. Yeah, reality. Pros and cons na baka mamaya, kung kaya niya yung magiging realidad doon. Kasi iba yung mga kwento-kwento lang eh. Kasi katulad yung mga pre-travel, madami mapupuntahan ng mga malaki sweldo, siyempre. Lalo Go ahead. yeah, lalo nga sir, sa babae pa siya, mas mahirap para Kung sa sarili ko, sir, pipiliin ko pa rin maging seaman. Kasi gawa ng mas malaki yung sahod niya kumpara sa ibang work sa land. Yun nga, nakaka-travel sa mundo ng libre. Tapos nakatulong sa family, sa mga kapatid ko. So kung sa akin lang, sa sarili ko, pipiliin ko pa rin yung pagiging seaman kasi nag-enjoy, kahit mahirap, nag-enjoy po ako ng pagiging seaman. Rewarding. Yes, sir. Rewarding po. So kung sa pagdating naman po sa kung magkaanak man ako sa sunod kasi wala pa akong anak, wala din asawa. So kung sakali man, So mag-shoutout ba tayo? pero may part din po. May part din po Ma'am. ngayon. So kung sakali man, syempre, yung sagot ko naman dyan is, yung anak mo, tinuturuan mo na makatayo sa sariling paa niya mula pagkabata hanggang sa magkamuwang na siya. Matutong mag-decision. Yes, sir. Pero you guide. Yes, sir. So if ever na mag-decide siya ng pagiging seaman, wala pong problema sa akin yun. Siyempre, kagaya ko ng sinabi niya, sasabihin ko din ho yung pros and cons ng pagiging seaman. Pero hayaan ko po siyang mag-decide para sa sarili niya. I think that's the beauty of it. No? Kasi kayo, na-experience nyo first hand. So if your children wanted to try, and wanted to decide to become a seafarer, diba? Mas first hand na yung explanation nyo. Yes, sir. Kasi pagka alam mo namang pinalaki mo siya ng tama, kaya mo siyang pagkatiwalaan sa decision mo. Correct. Kahit nasa onboard siya, marunong siyang mag-decide para Yes. sa sarili. Ganun. Sabi nga yung tao naman yung mga anak natin, they would actually learn from their own experience. Yes. yes. We are there to guide them. So sir, kapag Pero tatanong alam ka, niyo na-observe. yeah, Yung mga seaman yung tatay, they look up doon sa tatay nila, kaya sila nagsisika. Nakikita nila, the reason why maganda yung buhay namin because seaman yung tatay. Gusto ko rin mag-seaman. They seem like other profession. parang role model. Diba, doktor yung mga anak. Yes. Parang role model. Nakikita nila yun sa father nila. Kung ako yung tatanungin mo kung gusto kong mag-seaman mo, or mali, sa pagiging seaman, kung bibigyan ako na, ano ba yun? Another chance. Of course. Ito yung nagbigay kung anong meron tayo. Yes, sir. Yeah. Correct. I enjoy my life because of naging seafarer. Yeah, so talagang hindi ko itatry na ibang profession. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa akin. Kapag naging ibang profession ako. Dito na yung nagbigay sa atin kung anong meron tayo ngayon. So I will choose to become a seafarer. Kahit ano. But the maritime industry is bright because of those answers. Kasi madalas natin naririnig, no. Diba? Yeah. Pero we don't have any problem for them. Yes. Yeah. Kasi I believe they also have their vision. Correct, Yes. correct. Pero kayo,
sabi nyo nga, Pagka, guide, i-allow. Yes. So, thank you very much. So, again, in this first session, so thank you for joining me for today's session. When we go back, we have a new set of guests and we will talk about more on their journey as a seeker.